Anong tingin ninyo? Yan ba ay necessary na magkaroon ng confidential funds ang isang Department of Education Secretary? At bakit kailangan? So, yun nga yung nakakatawa, no? Unprecedented. Ito, no, sa panahon ni BP Sara, nung Education Secretary siya, na nagkaroon ng 150 million na confidential funds. Never yan na nangyari sa Department of Education. Kasi alam naman natin ano yung confidential funds, ano, saan to ginagamit. At kung ang may K lang na magkaroon ng ganyan, yung mga security agencies natin. So, yun pa lang, no? Ano yung purpose ng 150 million na request para sa confidential funds ng Department of Education? Kaya nga nung binusisi yan sa good government, nakita natin na gumamit ng mga falsified na mga documents para nga i-justify. Yung sinasabi nilang, ano ba yung mga dahilan? Meron daw mga komunistang teacher, mga bata daw na nire-recruit, etc. Yung mga ganon yung narinig namin na na mga paliwanag. At hindi naman ito na substantiate din nung paano ginamit itong 150 million. Kaya kami ay talagang hindi kami naniwala, no? Hindi pwedeng ma-justify yan doon sa mga sinasabi lang. At yun na nga, nakita natin, naglagay ng humingi ng mga peking accomplishment report from the AFP. Pero sabi nga ng military na nandoon, hindi naman daw gumamit siya ng confidential funds. Hiningi lang ni Michael Poa, dating USEC, para i-justify yung 150 million. Kaya ito, yung 150 million na to, nasayang lang dapat nagamit ito doon sa mga kakulangan natin sa edukasyon. Okay, follow up lang din, Teacher Franz, alam naman natin na merong whole of nation approach pagdating doon sa counter-terrorism, ganyan. So, hindi lang naman DepEd ang merong confidential funds, ibang mga ahensya ng gobyerno as a result of that whole of nation approach. Hindi kaya justified yung confidential funds na yon dahil ang utos ay whole of nation approach pagdating sa counter-terrorism. And therefore, meron ng DepEd, meron ng Department of Labor, meron ng DILG. Hindi kaya justified yun doon sa ganyang bagay? Well, kung ma-justify nila sa ang mga activities, mahalaga kasi ma-justify nila anong mga activities ng DepEd. Kasi dun sa nakuha naming dokumento, Attorney Luke, parang copy-paste lang ito nung ginawa nila sa Office of the Vice President. Kung makikita natin yung mga documents. Kaya hindi naman na-satisfy ng Department of Education yung paggamit itong 150 million. So, whole of the nation approach, yung tinitignan nila na pag-counter doon sa di ba sinasabi na counter-insurgency. Pero ano ba yung binigay nilang mga dokumento? Paano nila pinatunayan na kailangan ng DepEd dyan?